ito mga kamiyers, pasyalan natin yung ating babuyan. At nang makita nyo, at nang ma-share ko rin sa inyo kung ano ang mayroon ngayon sa aking loob ng babuyan. Halina, at ako'y samahan nyo, mga kamiyers. Hello mga kamiyers, mga kaibigan, at kasama sa industriya ng pagbababuyan. So ngayon po, update tayo sa ating babuyan. So yan. So yung aking i-share ay talagang ito ay related sa pagbababoy. Especially doon sa aking naging experience on time na dumating yung mga viruses na siyang pumuksa o siyang nakaapekto ng malaki sa ating mga alagang baboy. So walang piniling lugar, walang piniling bayan nung panahon yon. Kung ikaw man ay maliit na babuyan o malaking babuyan, kung ikaw man ay expert na sa pag-aalaga ng baboy o baguhan ka, so wala akong pinatawad yung dumating na virus sa atin. So ngayon, nandito po ako para i-update ko yung mga nangyari noon at yung mga nagaganap ngayon. So noong time na yon, tayo po ay maraming mga alagang baboy. Tayo naman po ay tiwala. At yun yung ating pag-aalaga ng baboy ay isang malaking pinagkukunan ng bawat isa, hindi lang po ako na kabubuhay. Ano? So ngayon, dahil nga dun sa puntong dumating na yung ating hindi inaasahan, so wala pong magaling na magbababoy. Oo. Sapagkat sabi ko nga, ang sabi ng iba, pag maririnig mo yung salitang baboy, yung salitang baboy, na madali lang daw ang magbaboy. Madali lang daw ang mag-alaga ng baboy. So yun lagi ang mga kalimitang bibig na sinasabi ng ating mga magbababoy. Madali lang yan. Simple lang yan. Pakakainin mo lang yan. Lilinisin mo lang yan. Ayos na. Pero yung po ay may kabigatan. Sapagkat sa katulad ko po na mahaba na yung naging karanasan sa pagbababoy, ang nakikita ko po ay hindi pa ako eksperto. Sa akin lang po yun. Hindi pa ako expert. Sapagkat sa kasalukuyan po, ang katulad kong isang magbababoy, ay habang ako'y nag-aalaga ng baboy, ay ako'y patuloy pa rin nag-aaral. So bakit po gano'n ang akin habang may baboy, patuloy po yung aking pag-aaral sa pagbababoy. Dahil dito, noong mga time na tayo ay maganda yung pagbababuyan, walang problema na na-encounter, walang problema na tayo dinadaanan ng mga sakit, kaya nakakapagsalita po yung mga kaibigan natin na simple lang. Pero pagdating doon sa punto na nandyan na, so yun po ang mabigat. So doon natin hindi nakakayanan. Kaya ang sabi ko sa akin, na habang ako'y nag-aalaga ng baboy, patuloy akong nag-aaral upang matuklasan natin kung ano pa ba yung ating dapat maging solusyon kung dumating na. So dapat po mga mayors, tayo po ay laging maging handa. Maging handa po tayo na dapat ay ating nalalaman at napapaghandaan din yung mga darating na sakuna o mga sakit. So lagi po natin tatandaan, habang wala pa po tayong nakikitang mga problema, ay lagi po tayong, nandun po yung ating tinatawag na maglilinis ng babuyan. Kailangan po laging malinis. Ayan po, isa na po yan. At kailangan din po, mga kamayers, ay yung ating biosecurity. Sapagkat kung tayo po ay magiging pabaya, ay mas lalo tayo madaling lapitan ng mga virus. So, yun nga sinasabi ko, sabi nila maaluan, madali ang magbaboy. Simple lang. Pakakainin mo lang, liliguan mo lang, lililisin mo lang ang dumi, tapos na. Pero hindi po ganoon. Sapagkat marami sa atin ang mga nagbabuyan na nang dumating yung malaking problema tulad ng tinatawag nating ASF, PRRS, na siyang pumuksa sa ating mga alagang baboy, marami po doon ang nagka-problema. Marami po doon ang nalugi. Bakit po? Kasi hindi po naging handa. Kung bagamat naging handa, hindi pa po sapat yung ating kaalaman para tayo tawaging isang ekspertong magbababoy. Kasi bumabagsak. Kaya sabi ko nga po, walang maliit, walang malaki, at walang super laki, walang mahusay, at walang magaling kapag dumating yung mabigat na problema. Kaya, mga kamayers, tuloy po tayo sa pag-aaral. Kaya kung ikaw, mga kamayers, ay may alagang baboy, naniniwala ako sa iyo na tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral mo. Yan po. At ngayon nga po, yan ang isi-share ko dito
At ito rin yung i-update ko. Kasi noong mga panahon yon, bagamat tayo ay nandito na sa industriyang ito, hindi pa rin tayo naging handa. Sapagkat yung ating kapaligiran ay hindi natin namalayan na nagkaroon na ng malaking problema. Ha? Lumaganap na. So, yung mga time na yon, naging kumpiyansa. Naging kumpiyansa po. So yun po, dapat po tayo ay huwag maging kumpiyansa. Kaya sabi ko nga lagi po tayo, yung ating biosecurity, palagi po natin panatilihin. Kaya yung pong dumating na yung sinasabing virus na yan, marami po ang tinamaan. At marami po ang nalugi. Tulad po ng sa aking babuyan, sa katunayan po, nung lumaganap na yan, ang aking babuyan, bago pa dumating yung tunay na tinatawag nating sakit, meron na po ako, mga kulang-kulang ng 2 buwan, nagkaroon po ako ng isang inahin na umanak na after few days namatay po ang mga biik. So hindi po natin iniisip yun na yun ay yun na. Ha? After a day ulit, namatay po yung inahin. Yun. So yun pala ay marami na ang nagkakaproblema sa ating kapaligiran. So after a month ulit, nagkaroon po tayo ng 3 na buntis na edad na 2 buwan at yun po ang na-abort. Nakunan po yun. So doon po lang ako naging alerto. Pero hindi na natin ipinagpatuloy na patagalin pa yung ating mga stock. Sapagkat habang inoobserbahan ko, ay parang hindi titigil kung hindi natin naalisin yung ating mga alagang baboy. Kaya hindi ako nagkalawang isip, mga kamayers, tinanggal ko lahat ang mga baboy kahit na ito ay medyo hindi kalagandahan ng presyo. Huwag lang lumaganap ang virus sa aking babuyan. At yan po ang nangyari. Kaya ngayon, ito yung ini-update ko na hanggang sa ngayon, ang aking pong babuyan ay walang laman. At hindi pa rin po ako handa na maglagay ng maraming baboy. Unang-una po, yung pong ating kapital, yung pong budget. So, nawala na po yung ating mga dapat ay ilalaan natin doon. So, nawala na po yun. Kaya tayo po ay muling mag-uumpisa. At ngayon, kung sa pag-update ko at sa loob ng aking babuyan, pag naipakita ko sa inyo yung aking babuyan, meron tayong makikita na ilang pirasong baboy. So, yan po ang aking tinira na sa katunayan ay para malaman ko kung talagang yung pagkakaroon ko ng abortion ay isa na yung sakit o isa nang iisip. Nagtira ako para malaman ko na kung ito nga ay hindi magtutuloy sa loob ng 1 linggo o 2 buwan, maaaring meron akong virus sa aking babuyan. So ngayon, meron naman po tayong ilang piraso. So hanggang ngayon ay nandyan at malusog. So kaya, naagapan natin mga kamayers. At kung meron din kayo nakikita nito na pinalalaki at meron din makita kayo na isang dumalaga, yan po ay hindi ko sariling baboy. Mga kamayers, sapagkat nung panahon na pumutok ang buwan, nung bumagyo, ang pangalang bagyong Christine, yan pong mga baboy na yan ay sa ating mga kaibigan, na nung gumuho ang lupa patungo sa kanilang babuyan at sa kababaan at marami ang bahay na natabunan, ang kanilang pong alagang ito ay nasa 26 na piraso na naanod at ang iba ay namatay. So meron pong 4 na natira. So nirescue po natin yan at dito natin, at tayo po'y bilang magbababoy, maybe wala naman po laman yung babuyan namin, ito po'y aming pinadala dito upang sa ganun ay kami patuloy na mag-alaga. So may natira pong 4 yun. At hanggang ngayon, yun po ang ating makikita dito sa aking babuyan. Yan po ang laman. At maliban doon, wala na po. Kaya mga kaibigan, mga kamayers, samahan niyo ako para maipakita ko sa inyo yung aking babuyan na hanggang ngayon, nakatiwangwang pa. Ano mga kaibigan, halina at samahan niyo ako para makita niyo ang aking babuyan. Ito mga kamayers, pasyalan natin yung ating babuyan. At nang makita nyo, at nang ma-share ko rin sa inyo kung ano ang mayroon ngayon sa aking loob ng babuyan. Halina, at ako'y samahan nyo, mga kamayers. Ito na po mga kamayers, puntahan na natin. So kung yan po kung nakikita nyo pinturang asul na yan, yan po yung aking babuyan. Wow! Hanggang doon sa kabilang dulo. So hindi naman kalakihan, katamtaman lang, pero ang totoo walang laman. Okay? Halika at bisitahin natin. Dito muna tayo sa pinaka-unang entrance ng ating babuyan. Ayan. Buksan natin. Ayan. So kung napansin nyo mga kamayers, luwag na luwag. Oh my God. Ayan. Ito po yung isa sa ating pinalalaki. Ayan.
So, good naman siya at nakikita natin na kondisyon. So, kung napansin nyo, wala rin tayong magawa sa buhay siguro kasi ang ating loob ng babuyan, baboy lang naman ang ilalagay, pero pinturado pa. So, napagtripan lang mga kapatid. Yan. Ito po yung ating farrowing pin na ito ay mayroong tatlong sunod-sunod, Yan. At kung napansin nyo sa ngayon, ay wala nang kalaman-laman. At yung mga sahig niya, tinanggal natin pansamantala at atin pong nilinis. Yan. So, ito, kaya ina-update ko po ito nang sa ganon, sure at sigurado kayo na yung inyong kamayers ay may katotohanan ang binabahagi. Yan. So, ito naman yung ating isang walayan, yung winning pin. So, tuloy-tuloy tayo. May kadais na isang farrowing pin ulit. Yan. Kita nyo, yung ating babuyan, puro pakain lang o yung puro sako na lang ng feeds ang ating nakikita. Dahil oh my God! So, ito yung ating isang palakihan. Ito. Na ito naman ay naglalaman ng hanggang 8 piraso. Yan. 4-4. So, walang laman. Walang laman. At ito'y ganun din, isang palakihan na naglalaman din ito ng 5 piraso. So, wala din pong laman. Ito mga kamayers, ang sinasabi ko sa inyo na isang dumalaga na ating ampon. So, at ito rin po yung ating gestating pin na ito ay mayroong ilang pitak. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pitak po yan. So, walang laman kung hindi isang ampon. Ayan. Dito sa panahon ng pag nagkakaubusan ng tubig, so meron tayong isang malaking tangke ng tubig. Yan. Ito. So, hindi ko kabisado kung ilang drum ang laman yan, pero sabi ni iba, baka nasa mga higit pa 20 drum ang laman yan. Ito. Malaking tangke. At dito rin sa kabilang dulo, so wala rin laman yung ating gestating pin. Ayan. Na ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, wala. Kaya itong aking babuyan ito ng mga panahong marami, 6 at saka 7 ay 13. So yung pong ating farrowing pin ay 4. Kaya nagkakaroon ako ng inahin dito na hanggang 6. Hanggang 16. Oo. So ito naman pong ating pupuntahan dito ay ito. Ito po yung dati ay may mga barako na pinagkukunan natin ng similya. So mayroon tayo ditong 4 na pitak. So walang laman. Walang laman. At yung isang pitak na ito, wala pa rin laman. Yan. So, wala pa rin laman. So, dito mga kamayers, ang nilalagay natin dito yung ating mga barako na pinagkukunan natin ng similya. Ayan. So, yung ating pong babuyan, ayan po ang kahabaan. Yan. Hindi ko kalakihan, katamtaman lang. At dito naman po sa kabilang building, meron tayong isang building dito na palakihan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na aming inampon pamula doon sa mga naanod. Ito po yung tira ng panahon ng Bagyong Christine. Yan po. Ito, walang laman. Pakante pa rin. Yan po yung ating isang building. Ito mga kamayers, ang lahat ng nakikita nyo, ay ito'y lahat ay epekto ng ating sakit na dumating nung panahong nagkaroon ng pusong sakit na ASF. Kaya ito po ay talagang bakante.
So meron po tayo ditong ilang piraso pang ipakikita ko doon sa kabilang dulo na lagayan din natin ng mga barako. So pwede naman tayong umikot dito sa labas. Dito meron tayong isang exit. Yan. Ikutan natin para makita nyo rin mga kamiyers. Yan, punta tayo dito. Kung napansin nyo, itong aking tinutumbok na ito, yan po yung aking laboratory. Yan po ako nagpa-process ng similya pagkatapos natin kumudikta sa ating barako. Yan. Tampak po yung mga Wilkins na pinagkukunan natin ng tubig para sa pagtitimpla ng ating similya. So ito mga kamayers, yung ating isa pa rin building ng ating bore section. Yan. Pasok tayo. Yan. Una, nandito po sa ating kaliwa yung ating pasampahan o yung ating belted dummy. Yan. So, dito tayo po kumukulikta. Dito, may laman po itong dalawang barakitok na ito po yung sinasabi ko sa iyo na ating in-house na barako na siya po ay nasa 3.5 months since birth na. So, nakikita ko, wala akong makitang problema pamula nung tayo ay maglabas ng maraming inahinon at mga stock natin. So yan, malulusog sila. Ganun din po yung isang pitak na ito. Nagtira tayo ng isang babae na durok. So, siya po ay nasa 3.5 months na rin since birth. So, naisip ko na sa ganitong paraan ay sa pamamagitan ng ating mga itinirang ito, dito tayo makapag-umpisa ulit. Yan po ang aking mga plano sa ating babuyan na muling makapag-umpisa. Dito, siyempre mga kamayers, tayo naman ay nakaadika ng isang barako na white duro. Yan. Na dito tayo mag-uumpisang muli na magpadami. At ito rin yung ating barako na ating kinukunan na siniservice ang kanyang similya. So ito po yung aking babuyan at ito po yung buhay ng inyong kaibigang magbababoy na hanggang sa ngayon ay ang babuyan ay wala pa ring laman. Nakakalungkot po. Pero wala tayong magagawa. Gustuhin man natin maglulukso at mag-iiyak at magdadamba at maghinagpis, wala na tayong magagawa. Sapagkat hindi tayo nag-iisa mga kamayers sa ganong sitwasyon nang dumating ang ating hindi inaasahang virus. So mga kamayers dito, kung mapapansin nyo kung bakit wala akong mga deposito ng mga stakan ng tae. So mayroon po tayo dito sa gilid ng ating barkohang ito. So dito po natin binabagsak yung mga dumi. Yan. So ito po yung lugong na medyo bumaba na. Pero ito napapalalim ko ulit ito kapag yung katulad ng halimbawa po mga kamayers, yung tuyo na. So ginagawa natin dito, nilalagyan natin ng mga damong tuyo at ating sinisilab. Parang sa ganun ay lumubog ulit at maging abo yung tae. So kaya ito, simula po noong 1995 yata, 1997, hindi na po ito napuno. Kasi pagka ito malapit na mapuno, sinisilab namin. So ganito lang po yung ginagawa ng ating kaibigang si Mayor's Vlog. Okay mga ka-Mayors, mga katatak kwantuhin, mga kasapi sa pagbababuyan, huwag po tayong maghinagpis, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kung naranasan man natin ang ganong sitwasyon, muli po tayong babangon, muli po tayong mag-uumpisa, muli po nating gaganapin ang ating itinadhana sa ating pinagkaloob na paghanap buhay. Ang pagbababoy ay isa na sa katuwang ng ating pamilya. So yun po. Kaya ang aking lagi pong sabi, huwag tayong maging kumpiyansa, lagi po tayong maging alerto. Kung ano man po yung mga dapat natin gawin makakabuti sa ating babuyan, hanggang maaga gawin na po natin. Huwag po natin gawin kung kailan nandyan yung naasahan nating sakit. Kailangan po maging handa tayo. Kaya mga kamayers, mga kapagbababoy, ang bati ko at ang aking paalala, happy breeding and happy farming
to everyone. Mabuhay po ang magbababoy ngayon at magpakailanman.